Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay patuloy po nating sinusubaybayan ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at institusyon patungkol sa paparating na Undas 2025. At sa puntong ito ay tayo'y dadako sa North Luzon Expressway o NLEX dahil kasama natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, walang iba kundi si Sir Robin Ignacio. Sir Robin, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon, Ma'am Steph, at good afternoon din po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po, sir, for gracing our program. Ito po, sir, gaano po kahanda ang NLEX para sa Undas 2025? Opo, kami po ay naghanda na po para sa ating inaasahang pagdagsa ng ating mga kababayang bibiyahe at magbabakasyon para po dito sa Undas. So kami po sa NLEX is starting tomorrow po, October 29. Dadagdag na po kami ng mga deployment ng personnel po namin. Actually, for the whole of Metro Pacific Tollways Expressways, kasama po ang NLEX Connector, ang NLEX, ang ECTEX, MPCALA at Cavitex link ay C5 link ay mag-deploy po kami ng around 2,000 personnel po. So, starting tomorrow din po dito sa NLEX, ECTEX ay wala na po tayong road closures related po sa ating mga road work. So, open po lahat yung ating lanes and starting October 30, kung saan inaasahan na po namin yung pagdagsa talaga ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa hapon, na mga pauwi ng panorte. Kami po ay mag-i-implement po starting 6 a.m. ng free towing for Class 1 vehicles na nagkakaproblema up to the nearest exit. Tuloy-tuloy po yan hanggang 6 a.m. po ng Monday para po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente at hindi na po sila makaabala ng daloy ng traffic. So, yun pong ating balikan naman, inaasahan na Sabado ng hapon o gabi, meron na po tayong konting babalik ng mga kababayan. Pero ang expectation pa rin po natin ay yung dagsa talagang uwian ay Sunday ng hapon hanggang gabi at maging madaling araw hanggang early morning po ng Monday. Sir Robin, kamusta naman po yung inyong coordination with the government agencies as well as yung mga local government units po na sakop o madadaanan sa NLEX? Opo, meron na rin po kaming ugnayan po sa mga government agencies like MMDA, LTO at yung mga LGUs na nakakasakop po ng kahabaan po ng NLEX at saka ECTEX at maging ang ating PNP para po sa safety and security po ng ating mga motorista. So ito po, tulong-tulong po kami with our partners government para po maging mas maayos po yung ating
pag-monitor, pag-assist sa ating mga kababayang bibiyahe ngayong undas. Sir, matanong ko lamang po, no, curious lamang po kami, compared to last year po, no, na Undas 2024, ano po yung mga expectations ng NLEX pagdating sa pagbigat ng, of course, yung trapiko mismo sa expressway, particular sa hapon ng Huwebes? Opo. I-compare ko lang po dun sa existing na normal daily average na po natin ngayon ng traffic or vehicle entries dito sa NLEX at saka SCTEX. Meron nga po tayong inaasahan siguro mga 5 to 10% na pag-increase po ng volume natin dun sa daily average ano po. Pero itong peak hours na na-identify po natin, maaring mas mataas po yan yung percentage. So yung normal daily average po kasi natin ng NLEX connector po is nasa mga 20,000. Yung NLEX naman po ay nasa 350,000 at saka yung SCTEX meron naman po tayong around 80,000. Ito po siguro, no, syempre dahil ang ating mga motorista ay mag-uumpisa na sa pagbiyahe para sa Undas 2025. Ano po ba yung mga mahalagang dapat tandaan ng mga motorista, lalo na yung mga dadaan po dyan sa NLEX? Opo, unang-una po, ang napakahalagang kailangan po talaga magawa ng ating mga motorista ay i-ensure po nila, i-check nila at i-ensure na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung drive. Sana po may sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. At yun po, bago po sana bumiyahe, mag-monitor po sana ng kasalukuyang traffic situation dito sa expressway para kung meron po sila na monitor na sobrang sikip ng daloy ng traffic at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang oras ng pagbiyahe, ay mas mainam po sigurong gawin na po nila yon kaysa maipit po sila dito sa nasasabi po nating mga congestion. Doon po naman po sa mga wala pa pong RFID, sana po pakabit na po. Meron na po tayo ngayon 1 RFID para po sa lahat ng magagamit para sa lahat po ng expressways dito sa Luzon. At masasabi po natin mas mabilis pa rin po ang daloy ng traffic po natin dito sa ating mga dedicated RFID pins kumpara po sa magbabayad po sila ng cash. So ang mainam po ay pag may RFID na, siguraduhin na po na meron pong sapat na load. At yun po, sumunod lang po sa traffic rules and regulations dito po sa loob ng expressway. At kung magkaroon po talaga ng concern o problema, tumawag lang po sa 135,000 at agad-agad po silang padalhan ng assistance. Ulitin lamang po natin, no, yung sa hotline 135,000 po, no? Tama po, Sir Robin. Correct po, 135,000 po yung hotline dito sa NLEX SCTEX. Ayan. So, ayan, tandaan ng ating mga kababayan yan, lalo na yung mga biyahero. Ngayong darating na Undas 2025, hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong oras, Sir Robin. Maraming salamat po sa Maraming salamat po at magandang hapon po. Ayun, at ating po nakasama si Sir Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Babalikan na natin ang ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinimok ang ASEAN at United Nations na tiyaking walang maiiwan sa pag-unlad sa rehiyon. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at United Nations o UN na itaguyod ang development agenda na walang maiiwan o leaves no one behind sa pag-unlad ng rehiyon. Sa kanyang talumpati sa 15th ASEAN-UN Summit na bahagi ng 47th ASEAN Summit and related summits sa Kuala Lumpur, Malaysia, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pinaigting na koordinasyon sa ASEAN at UN bodies, gayon din ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng digital public infrastructure, artificial intelligence,
at green technologies upang makamit ang inklusibong pag-unlad. Sinabi ng Pangulo na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang rule of law at peaceful settlement at nihayag ang plano na makakuha ng non-permanent seat sa UN Security Council sa 2027 hanggang 2028. Binigyang diin din niya ang matibay na ugnayan ng ASEAN at UN sa peacekeeping, disaster response at pagtupad sa Sustainable Development Goals. Samantala, puno pa rin ang aktibidad sa huling araw ng ASEAN Summit. Inaasahang dadalo si Pangulong Marcos sa ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade, 28th ASEAN-China Summit ngayong umaga, habang magkakaroon din ng New Zealand Commemorative Summit, 5th ASEAN-Australia Summit at ang inaabangang paglilipat ng ASEAN Chairmanship mula sa Malaysia patungo sa Pilipinas mamayang hapon. Bago bumalik sa Pilipinas, pamayang gabi, haharap ang Pangulo sa isang kapihan with the media kung saan ibabahagi niya ang resulta ng kanyang pagdalo sa ASEAN Summit at sasagot sa ilang mga katanungan ng media. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin ng ASEAN Summit, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masidhing suporta ng Pilipinas sa pagpapalakas pa ng kooperasyon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ng Republic of Korea sa isinagawang 286th o 26th ASEAN Republic of Korea Summit. Kabilang sa mga tinalakay dito ang malaking ambag ng Korea sa economic environment ng ASEAN at sa pag-unlad ng mga bansang kasapi rito. Kabilang sa mga natalakay ang usapin ng cybersecurity, maritime cooperation, economic partnerships, micro, small, and medium enterprises o MSMEs, people-to-people connectivity at environmental sustainability efforts. Binigyang pansin din ni Pangulong Marcos Jr. ang economic cooperation ng Korea, kung saan malugod na tinanggap ng Pilipinas ang pagsisimula ng mga pag-uusap para paunlarin at palawakin ang Asia-Korea Free Trade Area o AKFTA. Sa social-cultural at environment at climate cooperation naman, binigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. ang mga programa na naglalayong itaguyod ang cultural exchanges kagaya ng ASEAN ROK Film Community Program, ASEAN Korea Music Festival at Connect ASEAN. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nananatiling matibay ang commitment ng Pilipinas sa pagtiyak ng kapayapaan at pangmatagalang kasaganahan kasunod ng isinagawang ASEAN Plus 3 Summit. Sa kanyang intervention, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kapwa ASEAN leaders maging ang mga dialogue partners mula Japan, Republic of Korea at People's Republic of China na paigtingin pa ang kanilang pagtutulungan sa iba't ibang mga pagsubok. Kabilang sa mga isyong ito ang suliranin sa transnational crimes, economic development, micro, small, and medium enterprises o MSMEs at socio-cultural cooperation. Sa tulong kasi nito ay mas matututukan ang pagpapalakas ng resilience ng mga bansa pagsulong ng sustainable growth. Patuloy nitong dapat na itaguyod ang sama-samang pagsisikap para sa pangmatagalang kapayapaan, katatagan, at kaunlarang rehiyon. Sa intervention ni Pangulong Marcos Jr. sa 28th ASEAN Plus 3 Summit, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng ASEAN Plus 3 para sa regional resilience at cooperation sa gitna ng mga pagsubok sa rehiyon. Nananawagan din si Pangulong Marcos Jr. na mas matatag na kolaborasyon upang wakasan ang transnational crime sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa cross-border coordination, information sharing, at victim-centered protection. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga world leader nagpulong para palawakin ang ugnayang pangkalakalan pagkaalis ni United States President Donald Trump sa ASEAN Summit. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jay Arevalo. Matapos ang maagang pag-alis ni US President Donald Trump sa ASEAN Summit sa Malaysia, nagpatuloy ang mga world leader sa talakayan upang palakasin ang ekonomiya at kalakalan sa rehiyon. Ayon sa ulat ng Reuters, nakatuon ang mga pag-uusap sa pagpapalakas ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na kinabibilangan ng ASEAN, China, Japan, Australia at iba pa bilang hakbang upang labanan ang epekto ng mga taripa ng Estados Unidos. Tinalakay din ng European Council at China ang issue sa supply ng mga critical na materyales kabilang ang rare earth minerals na mahalaga sa industriya ng teknolohiya. Binigyang diin rin ng mga pinuno na nananatiling mahalaga ang pagkakaisa at bukas na kalakalan para sa katatagan ng ekonomiya ng Asya. Ipinakita ng mga lider ang determinasyong ipagpatuloy ang kooperasyong pandaigdig para sa mas matatag na hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN susi upang masawata ang illegal recruitment. Yan ay ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nanindigan ng Department of Migrant Workers na sa pamamagitan ng magkakasamang koordinasyon at pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN ang isa sa mga paraan upang masugpo ang illegal na recruitment at human trafficking sa rehiyon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sa pamamagitan ng pinaigting na law enforcement operations, gayon din anya ng pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN, hindi imposible ang laban kontra illegal recruitment at human trafficking. Batay sa datos ng DMW Licensing and Accreditation Service, aabot sa 1,545 mga Pilipino ang nabiktima ng human trafficking at illegal recruitment sa mga bansang Cambodia, Laos at Myanmar mula 2022 hanggang Setyembre 2025. Aabot naman sa 1,454 ang mga Pilipino ang nailigtas mula sa 3 bansa kung saan mahigit 300 dito ang na-repatriate mula sa Cambodia. Halos sa 400 Pilipino naman sa Laos at mahigit 600 mula sa Myanmar. Bukod sa repatriation assistance, sinabi rin na kalihim na nagbibigay din ng libreng tulong legal ang kagawaran para sa mga biktima ng illegal trafficking. At this stage is law enforcement operations to curtail itong mga illegal activities and cooperation across ASEAN countries. So malaking bagay yung embassies natin in Cambodia, Laos, and Myanmar coordinating with the host countries. And then with regard to those who cross over to Thailand, then yung role naman ng ating embahada sa Bangkok. Ang tinig ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy na binabalangkas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang Rules of Procedure para sa pagsasagawa ng live streaming sa mga susunod na hearing ng komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, binabalanse ng komisyon ang mga tuntunin upang mas maayos at mas maging transparent ang komisyon at hindi magamit ang pagsasapubliko ng hearing sa trial by publicity at political grandstanding. Inaasahang sa susunod na buwan magumpisa ang live streaming, oras na maisapinal na ang Rules of Procedure. Want to respect the rights of individuals who will be invited as resource speakers.
persons, at the same time possible mentioning of names who are innocent. At the same time, as the chairperson also said, we hear the clamor for more transparency as far as the proceedings are concerned. But nevertheless, we have to tread this matter very carefully. Si ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinuldukan na ng Office of the Ombudsman ang usapin patungkol sa pagkukonsidera sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya bilang mga state witness. Ayon mismo kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tagapagsalita ng tanggapan, wala lang pag-asa ang mga Diskaya para kunin pa bilang mga testigo ng Estado. Bunsod aniya ito sa pahayag at ipinapakitang pagputol ng mag-asawa sa kooperasyon at pakikipagtulungan nila sa pamahalaan kaugnay sa nagpapatuloy nitong investigasyon sa flood control projects anomaly. Kung kaya't sa halip na kunin bilang state witness, itinuturing na ngayon ng Ombudsman ang mga Diskaya bilang mga hostile witnesses sa kaso. Are deemed to be hostile witnesses and can only be charged as respondents and in the future accused, no? In the case of malversation of public funds, of falsification of public documents, and all the other crimes that they were a part of. Dahil alam naman ho natin na higit 4,000 po sinalihan nilang bids around the country, and kahit anong scheme or scam na nakita natin sa DPWH, kasama sila. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, quo warranto, petisyon laban kay Senador Erwin Tulfo nakahain na sa Senate Electoral Tribunal. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. May nakahain na quo-warranto petisyon laban kay Senador Erwin Tulfo na humihiling na maalis siya sa pagkasenador. Sa naging pagtiniig ng panukalang 2026 budget ng Senate Electoral Tribunal, sinabi ni Deputy Secretary Eleanor Francisco Anunciacion na nitong July 15, 2025 ay may quo-warranto petisyon na inihain laban sa isang senador, pero hindi nito pinangalanan kung sino ang senador. Pero sa isang slide presentation ng SET sa budget hearing, nakatukoy na ang petisyon ay inihain ni Bertenia Cataluna Causing laban kay Senador Erwin Tulfo. Tinukoy na issue ng citizenship ang ground ng inihaing petisyon. Sa ngayon ay nakabinbin pa ang naturang petisyon. Samantala sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Erwin na alam na niyang may nakabinbin na ganito sa SET at handa siyang harapin ang petisyon. Anya, kaparehong tao rin ito na isang disbarred lawyer na paulit-ulit na naghahain ng disqualification laban sa kanya noong panahon ng kampanya, kaya hindi na niya ito ikinagulat. Pinunto rin ng senador na lahat ng disqualification cases na isilampa ng taong ito laban sa kanya ay dismissed na. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, abot kayang halaga ng bigas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magiging available, gayon din ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang availability ng abot kayang presyo ng bigas. Ayon sa Pangulo, kanilang sisiguraduhin na maging accessible sa mga mamimili ang affordable rice habang ginagawang tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng mga programa para sa mga abot kayang bilihin ng pagkain para sa mamamayan.
Kabilang dito ang 20 bigas, meron na nagtataguyod ng murang halaga ng bigas o 20 pesos per kilo of rice na iniaalok sa iba't ibang target beneficiaries. Kasama rin dito ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities na kabilang sa vulnerable sector, sabang kasama din sa beneficiaries ang transport workers, benepisyaryo ng 4Ps, mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa Pangulo, kanilang pinakikinggan ang panawagan ng mamamayan sa pagkakaroon ng government interventions para mapababa ang presyo ng mga bilihin, kabilang na ang pagkain. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We continue to make available affordable rice, including the 20 peso rice program. We hear our people's call for government interventions to lower the price of goods, especially food. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigpit na pagbabantay sa implementasyon ng itatakdang floor price sa palay alinsunod sa Executive Order o EO 100 siniguro ng pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Mahigpit ang pagtutulungan ng Department of Agriculture sa kanilang regional offices maging sa National Food Authority upang masiguro na masusunod ang itinakdang floor price para sa palay. Pahayag ito ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa kasunod ng inilabas na Executive Order No. 100 ng Malacanang kaugnay sa pagtatakda ng floor price para sa palay at sa mga mekanismo na magti-trigger ng pagtatakdang ito. Ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ang mga Pilipinong magsasaka laban sa mababang farm gate prices. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan rin ang kita ng mga magsasaka. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni De Mesa na kailangan magkaroon ng malinaw na cost of production sa bawat rehiyon, kabilang ang labor cost, marketing at iba pang gastusin. Ang mga ito kasi anya ang basihan ng presyo ng bigas at floor price kada rehiyon. Sabi ng opisyal, dapat na maisaayos ang datos na ito na magsisilbing basehan rin sa pagbabantay ng gobyerno na maayos na nasusunod ang itinatagdang floor price sa palay. Itong pagkakaroon ng mga ganitong maraming bigas sa merkado, sobra-sobra, ay nagdudulot ng mababang farm gate price. Yun nga, sa ibang area merong below 10 pesos. Alam naman natin ang production cost on average ay nasa mga 14 pesos kada kilo ng sariwang palay. So kung bababa doon ang presyo ng bilihan, talaga malulugi ang ating mga magsasaka. So kaya kinakailangan ng ganitong klaseng pautusan para masigurado muli ang kita ng ating mga magsasaka ng palay. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Executive Order o EO 101 magsisilbing income booster ng mga magsasaka at mangingisda. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Inihayag ng House Young Guns ang suporta at papuri sa Executive Order No. 101 na nagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapalakas sa Sagip Saka Act kung saan inaatasan na lahat ng ahensya at lokal na pamahalaan na direktang bumili ng bigas, gulay, isda at iba pang produktong agrikultural mula sa mga magsasaka at mangingisda. Sa pamamagitan nito ay maaalis na kasi ang mga middlemen upang matiyak na makatatanggap ng makatarungang farm gate price sa kanilang ani. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, malaking tulong ito sa mga magsasaka ng La Union dahil makatitiyak sila ng patas na kita mula sa gobyerno. Nagpasalamat naman si Deputy Speaker Jay Kong Hoon sa Pangulo dahil mabebenta na raw ng mga mangingisda ng Zambales ang kanilang huli sa tamang halaga. Paliwanag naman ni Manila Representative Ernix Junicio, isa itong matalinong paggastos dahil diretsyo na sa mga magsasaka at mangingisda ang kita. Dagdag pa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaking ginhawa ito para sa mga maliliit at katutubong producer sa Lanao del Sur na dati ay luging-lugi dahil sa mga patong ng mga negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, muli namang nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga biyahero na sumunod sa power bank safety guidelines. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng power bank sa overhead bins. Mahigpit na ipinagbabawal ng CAAP ang power banks sa mga checked baggage dahil sa banta ng overheating. Yung pong power bank, napaka-importante. Yun, oo. Una talagang pwede lang pong yalaw ng airline yan kung hawak-hawak nyo o nasa bag nyo. Pero hindi nyo pwedeng ilagay sa overhead bin dahil napaka-delikado po yan. Si CAAP spokesperson Eric Apolonio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hinimok naman ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga biyahero na ikonsidera ang online booking sa kanilang biyahe ngayong undas. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, ito ay para sa mas mabilis na transaksyon sa kanilang pagbiyahe. Nilinaw naman ng opisyal na maaari pa ring bumili ng mga ticket sa mga passenger terminal. Pwede po silang bumili ng ticket dito sa mga passenger terminal natin. Bagamat, mas maganda po kung mayroon na silang online ticket para po hindi na kailangan pumila at diretso na sila kaagad doon sa passenger terminal building. Sa mga wala naman po, meron pa rin mabibilan pero kailangan pong pumila dahil medyo mahaba talaga ang pila kapag ganitong peak season. Si PPA spokesperson Eunice Samonte. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Government Center inaasahang itatayo sa kabilang bahagi ng Sarat, Ilocos Norte. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag.
In pagamo ni Vice Mayor Remigio Medrano iti sarat ti panakaaprobar ti appropriation ordinance iti Sangguniang Bayan para ti panakaipatakder ti government center iti akinabagatan asarat. Kunana nabayagan nga arapaap dagiti tagasarat uray dagiti pasado nga opisyal ti ili. Inbatad ni Medrano nga adayo ti biyahe dagiti residente ken nangina ti pagpleteda iti arkila ti tricycle iti baet abasit ti magastos da iti transaksyon iti munisipyo. Pinasingkedan ni Medrano nga adda dagiti serbisyo iti ili iti akinabagatan asarat. Malaksid idiretoy ket madantupay ti PNP building ken iti Bureau of Fire Protection building. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Durilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Lokal na pamahalaan ng Agoo, mga ahensya ng gobyerno nagtulungan para mag-alok ng mahigit 1,200 trabaho. Narito si Albert Kawile para sa balita. Nabaligi ti paningisayang ka ti lokal a gobyerno ti Agoo La Union, ti may kadua a job fair itaatawen, kaspasa ti pinagreget na ang maparangay ti panggadan ken mangpasayat, ti kalidad ti biag dagiti umili. Indauluan ti nasong aktibidad ti Public Employment Services Office ti Agoo, nga daan sa 10 katapat nakipaset nga employer a lokal ken 5 apang international, anang itukon iti dagop sa 1,260 trabaho. Kastamat a presente dagiti kangrunan nga ahensya ti gobyerno nasyonal kas iti Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, OWA, Department of Trade and Industry, SSS, PhilHealth, TESDA, ken Peso La Union. Malaksid kadagiti bukod da trabaho nang ipay-dapay iti libre konsultasyon, may papan iti karbangan dagiti trabahador, suporta kadagiti OFW, skills training ken social security benefits. Agdagop talugasot sa 10 ket innem a job seekers manipod di Agoo, ken kabangibang nga ili ti mabuno, ken 50 ket siyam kadagitoy tina-hire on the spot, may sadak kalagapuanan para kadagiti livelihood programs ti LGU. Impaganatgat ni Mayor Frank Sibuma ti panagkomit ti LGU kadagiti kailyan na anak ko na daytoy a job fair ket paset ti agtultuloy a panagreget ti LGU amang ipay kadagiti pudno agud daway amang pasaya ti biag kadagiti kailyan. Itultuloy ti LGU ti nairugidan a programa amang ikonektar kadagiti umili kadagiti natalged a trabaho iti man lokal wenno balasiw taaw. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Department of Social Welfare Development o DSWD Region 8 Walang Gutom Program Verification at Registration patuloy na isinasagawa sa ilang bayan sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Padayon nga nagdudumarin verifikasyon ngan papanrehistro ang mga mulupyon Eastern Visayas ang Department of Social Welfare and Development 8 komo kaparte ha scale of validation han walang gutom program habugos nga riyon. Ginbubuhat ini ha iba-ibang parte hariyon 8. Importante na sabing aktibidad komo pitad ha pagsiguro ngadton mga kwalipikado nga individuala adton mahilalakip ngan mga karawatan hinabang ha ilarom ha nasabi nga programa. Ang mga kwalipikado kinahanglan lakip ha mga ginklasifikar nga ada ha low income o below poverty line. Ngan waray membro ha pamilya nga pagkayana ina karawat hin food assistance gikan ha ibang mga programa han gobyerno. Panuin walang gutom program nga mabatonan kagutuman ngan malnutrisyon sugad man maghatan katawhan nga maging produktibo ngan self-sufficient ha pagkabot hin mas magaan nga panginabuhi. Nagbuburobligay ang Regional Management Office and DSWD8 ngan mga community engagement coordinators kabakyan ng local government units para may patuman nga hapsay ang aktibidad. Tikang Didia Syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Dumako na tayo sa Sogod. Payout ng mga octogenarian at nonagenarian
isinagawa sa bayan ng San Francisco sa lalawigan ng Southern Leyte. Narito ang ulat mula naman kay Gemma Destriza Narit. Gipahigayon sa miaging adlaw ang payout alang sa mga lolo o mga lola nga sakop sa octogenarian o nonagenarian beneficiaries sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte. Ang maong kalihukan nagtinguha sa paghatag og finansyal nga tabang alang sa mga tigulang isip pa sidungog sa ilang kontribusyon og ingon man kadugayon sa kinabuhi. Ang National Commission on Senior Citizens may usas sa mga nag-unang ahensya nga mitabang sa pagpatuman niini nga programa. Nagpasalamat nga ang San Franciscohanon sa NCSC sa ilang padadyong pagsuporta sa pagtagad sa mga senior citizens din usa kini kada kongrasya alang sa atong mga lolo ug mga lola nga karon nakadawat sa ilang hinabang. Mapasalamaton usab si Mayor Jason Ortizo sa mga ahensya sa gobyerno nga naghatag og pagtagad sa mga tigulang. Suma pa sa mayor ang paghatag og importansya sa atong mga idaran, nagpakita lamang nga sila gitahod o gihigugma. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao, kinatawan ng Cagayan de Oro City sa larong chess, nasungkit ang kampyonato. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Nagmalampuson si Ruwilit kanino usa sa mga representante sa dakbayan sa Cagayan de Oro human nasungkit ang kampyonato sa Batang Pinoy 2025 Standard Games sa chess nga gipahigayon sa Robinson sa General Santos City. Si kanino ang nagrepresentar sa Team CDO Chess o gipakita ang ihang kadasig, kahanas o disiplina sa dula nga naghatag og dungog o garbo sa dakbayan. Ang ihang kalampusan nagpakita sa kusganong pagpalambo sa laraw sa chess sa dakbayan o sa potensyal sa mga batanong atleta nga naningkamot nga mahimong dungganon sa sports. Ang mata grupo og individual nga midula sa Batang Pinoy 2025 gisuportahan sa lokal nga panggamhanan ng dakbayan pinanguluhan ni Mayor Rolando Clarix Oy og pinaagi usab sa City Sports Office nga gipanguluhan ni Albi Chris Waga og uban nga mga coaches ug staff sa maong opisina. Ang ilahang padayon nga pagiya o pag-amuma sa mga atleta maoy hinungdan sa kalampusan sa Team CDO Chess o pagpadasig sa mga kabatanunan nga padayon sa ilang mga damgo sa kalibutan sa sports. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, Project Lawa at binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD naghatid ng tulong sa dalawang bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Narito si Bless Eboyan para sa balita. Ilalom sa Project Lawa at binhi sa Department of Social Welfare and Development o DSWD o sa Provincial Government sa Zamboanga del Norte nang hatag og food pack sa mga mag-uuma sa lungsod sa Siayan ug Sindangan. Sulod sa maong food pack ang 6 ka kilo nga bugas, mga delata, kape ug uban pa. Ang kalihukan gihimo uban sa Provincial Social Welfare and Development Office, Office of the Provincial Agriculturist o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Governor Darrell Dexter Uy sa Zamboanga del Norte sa Department of Social Welfare and Development sa maong ayuda ug gibutyag nga daghan pa silang ipatuman nga mga programa alang sa mga mag-uuma. Kini nga programa kabahin sa Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation nga nagahatag og prioridad sa mga mag-uuma nga apektado sa kabag-uhan sa klima. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Blesse Boyan mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at kalakalan makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ekonomiya ng Pilipinas aasahang lalago ng 5.6% sa taong 2025. Ayon yan sa Fitch Ratings. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inaasahan ng Global Debt Watcher na Fitch Rating na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.6% sa 2025. Ayon sa Global Credit Rating Agency, pangunahing itutulak ang paglago ng mga proyektong pang-infrastruktura, pagluwag ng serbisyo at malakas na pribadong konsumo na suportado ng remittance mula sa mga overseas Filipino workers. Gayunman, binigyan diin ng Fitch na maaaring pumigil sa pag-angat ng ekonomiya ang kawalang katiyakan sa politika, tensyon sa pandaigdigang kalakalan at mga isyu ng korupsyon. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ng ahensya na tataas ang Gross Domestic Product o GDP ng 5.8% sa taong 2026 at 6% sa 2027. Ayon sa Fitch, mananatiling matatag ang demand ng private sector dahil sa pagluwag ng inflation at interest rate maging ang positive outlook sa ekonomiya. Binanggit din ng Fitch na maaaring makaapekto sa paglago ng tensyon sa pandaigdigang kalakalan, lalo na sa pamamagitan ng mahinang pandaigdigan demand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, inaasahang makakamit ang target na pagkakaroon ng 2.5 milyong electronic vehicles o EV sa mga kalsada sa Pilipinas pagsapit ng taong 2040 dahil mas marami pang makabagong unit ang ilalabas at nananatiling committed ang pamahalaan na palakasin ang naturang sektor. Tinukoy ang end July 2025 data ng Land Transportation Office o LTO, sinabi ni Edmund Araga, presidente ng Electric Vehicle Association of the Philippines sa kanyang talumpati sa opening ceremony ng Electric Vehicle Summit sa SMX Convention Center sa Pasay City, ng EV registration ay tumaas sa 29,715 units mula sa 24,000 na nairehistro sa buong 2024. Ani Araga, ang pinakahuling numero ay kumakatawan sa 5% ng mga bagong vehicle registrations na 3 beses ang numero 2 taon na ang nakalilipas at maaaring umabot sa 35,000 units ang bilang sa pagtatapos ng 2025. Sinuportahan ng gobyerno ang paggamit ng EVs sa pamagitan ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law. Ang EVIDA Law ay nag-exempt sa mga EV mula sa Unified Vehicular Volume Reduction Program sa loob ng 8 taon mula sa pagpapatupad ng batas at nagbibigay din ito ng mga tax break at pansamantalang zero tariff sa mga manufacturer sa loob ng itinakdang panahon upang hikayatin ang mga mamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, nanawagan ang Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG sa pamahalaan na gumawa ng hakbang upang maresolba ang malaking agwat ng mababang farm gate price ng mga produktong pang-agrikultura, partikular na ang karne ng baboy at manok at ng pagtaas ng presyo sa mga pamilihan. Ayon kay Engineer Rosendo So, chairperson at presidente ng SINAG, bumagsak ang farm gate price ng baboy at manok ngayong magpapasko dahil sa pagdagsa ng mga imported na karne ng naturang mga hayop. Subalit sa kabila ng pagbagsak na ito ng farm gate price, nag-abiso naman ang mga supplier at retailer ng manok at baboy na asahan ang bahagyang pagtaas ng presyo ng mga ito habang papalapit ang Pasko dahil sa pagtaas ng demand. Sinabi ni Engineer So na kapansin-pansin na napakalaki ang agwat ng farm gate price sa retail price ng manok at baboy. Aniya, kahit bumaba na sa 180 pesos hanggang 190 pesos ang farm gate price ng kada kilo ng karneng baboy at sa 92 pesos hanggang 94 pesos ang sa kada kilo ng manok, napakataas pa rin ng presyo ng mga ito sa pamilihan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagpahayag ng interes ang mga Malaysian business leaders sa pag-iinvest sa Mindanao sa Philippines-Malaysia Business Networking Session. Ayon yan sa Mindanao Development Authority o MINDA. Ang high-level mission na pinangunahan ng MINDA ay nagpatibay sa kahandaan ng Mindanao na tanggapin ang mga foreign capital sa ilalim ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-EAGA Framework. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga pangunahing business leaders mula sa Malaysia na nais marinig ang mga posibleng oportunidad sa kalakalan, pamumuhunan at turismo sa Mindanao. Sa isang pahayag, binigyang diin ni MINDA Secretary Leo Tereso Magno ang kahandaan ng Mindanao na tanggapin ang Malaysian investment sa strategic sectors tulad ng agribusiness, infrastructure at renewable energy. Si Magno ay sinamahan ni Minister
Farserina Muhammad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Ministry of Trade, Investment and Tourism at Attorney Karen May Baido, Assistant Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan ng salapi para sa araw na ito, Oktubre 28. Ang US dollars ay nagkakahalaga ng 58 pesos and 69 centavos habang ang Japanese yen naman ay katumbas ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay nagkakahalaga ng 45 pesos and 27 centavos habang ang Chinese yuan naman ay nagkakahalaga ng 8 pesos and 26 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 56 centavos habang ang British pound naman ay nagkakahalaga ng 78 pesos and 31 centavos. Samantala, ang euro naman ay katumbas ng 68 pesos and 35 centavos habang ang Canadian dollar ay 41 pesos at 95 centavos at ang Saudi Arabian rial naman ay nagkakahalaga ng 15 pesos at 65 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Naabot ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong pinakamataas na ranggo sa Women's Tennis Association o WTA matapos umakyat sa ika-51 pwesto, dalawang antas na mas mataas kaysa sa dating best niya na ika-53 noong nakarang linggo. Inilabas ang bagong ranking nitong Lunes kasabay ng pagsisimula ng kampanya ni Ayala sa Hong Kong Open, ang huling torneo niya para sa WTA season ngayong taon. Sinimulan ni Ayala ang kanyang doubles campaign kasama si Chan Hao-ching ng Chinese Taipei laban sa tambalan nina Kamila Rakimova ng Russia at Alexandra Sasnovich ng Belarus sa round of 16, subalit bigo ang dalawa kung saan natalo sila sa score na 3-6, 6-1, 10-7. Sa Martes, haharapin niya si Katie Boulter ng Great Britain na kasalukuyang nasa ika-79 na pwesto sa mundo para sa kanyang singles match. Ang torneo na ito ay ang huling laban ni Ayala sa WTA ngayong taon na pumapaloob sa isang makasaysayang season kung saan nakapasok siya sa top 100 ng mundo, tinalo ang ilang Grand Slam champions at naging kauna-unahang Pilipino na nanalo sa isang Grand Slam main draw match sa US Open. Ilang araw matapos nito, nasungkit niya ang kanyang unang WTA 125 title sa Guadalajara. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinataw ng UAAP ang 5 larong suspensyon kay Jello Santiago ng National University matapos ang isang mapanganib at hindi sportsmanlike na kilos laban kay Waki Espina ng Ateneo de Manila University sa kanilang laban sa Season 88 noong linggo. Nangyari ang insidente sa ika-8 minuto at 50 segundo ng ikatlong yugto ng laro kung saan tinamaan ni Santiago si Espina sa likod ng ulo gamit ang kanyang kanang braso habang nakahandusay si Espina sa sahig. Dahil dito, agad siyang na-disqualify sa laro. Bagamat nanalo ang NU sa score na 64-50, ang parusa ng UAAP ay nangangahulugang hindi makakalaro si Santiago sa natitirang bahagi ng elimination round. Ayon sa Basketball Commissioner's Office, matapos ang pagsusuri, ang ginawa ni Santiago ay itinuturing na hindi sportsmanlike at delikado. Bago siya naalis sa laro, nagtala si Santiago ng isang rebound sa loob ng 10 minutong paglalaro. Maaari lamang siyang bumalik kung makakapasok ang NU sa Final Four. Sa ngayon, nangunguna ang Bulldogs sa standings na may 7-2 record. Sa isang hiwalay na insidente, sangkot din si Santiago sa laban kontra De La Salle University kung saan nagtamo ng MCL tear si Mason Amos ng Green Archers sa kanilang unang round na pagkikita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagpawisan ng husto ang Signal HD sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa 2025 Spikers Turf Invitational Conference matapos talunin ang matatag na koponan ng VNS nitong Lunes sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Agad na sinubok ang Super Spikers sa kanilang unang laban bilang defending champions, ngunit nanaig sila sa score na 25-23, 25-15, 27-29 at 25-14. Hindi itinago ni head coach Dexter Clamore ang kanyang pagkadismaya sa naging laro ng Signal HD, ngunit pinuri niya ang kabataang koponan ng Griffins sa kanilang matapang na ipinakita lalo na sa ikatlong set. Nakuha ng VNS ang set 3 sa extended play matapos ang magkakasunod na error ni Sian Silang at Louie Ramirez 29-27.
Bumawi ang Signal sa ika-4 na set sa pamamagitan nina Wendell Miguel, Martin Bugoan at JP Bugoan upang makuha ang panalo sa loob ng 2 oras. Pinangunahan ni Miguel ang Super Spikers sa kanyang 17 puntos mula sa 14 na attacks at 3 service aces. Nagdagdag si JM Ronquillo ng 15 puntos mula sa 9 na atake, 4 na service aces at 2 block, habang si Bugawon ay may 13 puntos kabilang na ang 2 block. Kasalukuyang kapantay ng Signal ang Alpha Insurance sa liderato. Magtatapat muli ang 2 koponan sa Miyerkules sa Paco Arena. Nagpakitang gilas naman si Van Tracy Prudenciado sa kanyang debut para sa Signal na nagtala ng 14 of 21 excellent receptions at 11 of 18 excellent digs. Samantala, kapwa may 11 puntos sina RK Medino at Axel Book para sa VNS na naghahanda sa isa pang mabigat na laban kontra Criss-Cross King Crunchers sa Biyernes na gaganapin din sa Paco Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng University of Santo Tomas ang huling ticket patungong finals sa 2025 Shakey's Super League o SSL Preseason Unity Cup matapos nitong walisin ang Adamson University sa 3 sets. Dinomina ng Golden Tigresses ang Lady Falcons gamit ang matatag nilang depensa sa net para kunin ang panalo sa score na 25-22, 25-22 at 25-20 sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Dahil sa panalo, haharapin ng UST ang defending champion na National University sa finals matapos nitong talunin ang Far Eastern University sa kabilang semi-final match 25-20, 27-25 at 25-21. Gaganapin ang Game 1 ng Best of 3 Championship Series sa Nobyembre 8 sa Rizal Memorial Coliseum. Pinangunahan ni Marga Altea ang depensa ng Tigresses sa net kung saan nakapagtala ito ng 3 sunod-sunod na block upang selyuhan ang panalo. Umiskor si Regine Jurado ng 14 na puntos mula sa 12 attacks at 2 kill blocks. Nakagawa si Altea ng 8 puntos, kabilang na ang 4 na block, habang sina Saiza Gula at Julia Balingit ay nagambag ng tig 7 puntos. Ito na ang ika-7 sunod na panalo ng UST matapos matalo sa kanilang unang laban kontra University of the Philippines. Para sa Adamson, nanguna si Shaina Netura, ang bagong talagang SSL ambassador na may 14 na puntos mula sa 13 attacks, habang si Francis Mordi ay may 10 puntos. Maglalaban ang Lady Falcons at Lady Tamaraos na mga kampiyon sa National Invitationals Cebu at Batangas Legs para sa ikatlong pwesto sa Nobyembre 15 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nananatiling walang talo ang Dasmariñas City Monarchs sa Maharlika Pilipinas Volleyball Association o MPVA 2025 matapos talunin ang Caloocan AM Spikers 20-25, 25-16, 25-18 at 25-20 sa pagbubukas ng ikalawang round sa Inares Sports Arena sa Pasig. Bumida si Natasha K. Bombita sa nagawa nitong 21 puntos para sa ikawalong magkakasunod na panalo ng Dasma sa kanilang unang season, patuloy na kinamkam ang liderato sa 8 koponang liga. Nagambag sina Kate Rina Makasaet ng 15 puntos at Jeneline Jacob ng 12 puntos, habang hindi na kinailangan ang matinding opensa mula kina Vange Alinsug, Celine Marsh at Sam Cantada.
Pinatatag ng 3 beses na UAAP at back-to-back SSL champion, National University Lady Bulldogs, bumawi ang Dasma mula sa pagkatalo sa unang set at sinungkit ang 3 sunod-sunod na set para ipagpatuloy ang kanilang dominasyon matapos talunin ang kampyon na Quezon at runner-up na Binyan sa unang round. Si Rhea Manalo ang nanguna sa Caloocan sa nagawa nitong 13 puntos, ngunit muling nabigo ang koponan at nananatiling nasa ilalim ng standings na may 0-8 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada na ating mga chika. Ito malungkot na balita naman. Sunod-sunod ang mga personalidad na namamaalam sa mundo ng showbiz kasi 2 personalidad mula sa mundo ng showbiz at musika ang pumanaw kamakailan. Una narito ay ang pagpanaw ng aktor at dating board member ng Oriental Mindoro na si Patrick De La Rosa. Kinumpirma ng Provincial Information Office ng Oriental Mindoro ang pagpanaw ni Patrick kahapon, Oktubre 27. Nakilala si Patrick De La Rosa bilang kontrabida sa mga action films noong dekada 80 at 90 tulad ng Cristo, Suspect, Ping Lacson, Super Cup at Ex-Con. Bukod sa showbiz, nagsilbi ring board member si De La Rosa sa Oriental Mindoro bago ito nanirahan sa Estados Unidos. Nagpahayag ng pakikiramay ang pamalang panlalawigan at mga kaanak ni Patrick De La Rosa kabilang ang kanyang pamangkin na si Joram De La Rosa Garcia na nagbigay ng emotional na tribute sa social media. Samantala, pumanaw naman noong Oktubre 26 ang kilalang jazz at OPM singer ng bansa na si Louie Reyes. Kinumpirma ng kanyang asawa na si Cesar De La Fuente ang balita sa social media post ng OPM artist na si Ivy Violan. Nagpahayag ng pakikiramay ang mga kapwa musikero tulad ni na Ivy Violan at Odette Quesada na nagbahagi ng kanilang mga alaala kay Louie. Si Louie ay unang sumikat bilang miyembro ng grupong The New Minstrels na pinasikat ang mga kantang Kahit na Magtiis, Smile, I Don't Love You Anymore at Buhat.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating mga chika for today, lumantad na ang celebrity na si Clea Pineda upang ipagtanggol ang sarili laban sa patuloy na online hate na ipinupukol laban sa kanya ng mga mapanghusgang netizens. Sa isang Instagram video, binahagi ni Clea ang kanyang sama ng loob sa patuloy na pumupuna sa kanyang pisikal na anyo, pananamit, mga content niya sa social media at personal na buhay. Anya, hindi madali para sa kanya na mabasa araw-araw ang mga masasakit na komento na kanyang natatanggap mula sa mga taong hindi naman niya kilala at inamin niyang naapektuhan na ang kanyang mental health maging ang kanyang pamilya. Hinikayat ni Clea ang mga netizens na maging mas maunawain at mabait at huwag gamitin ang social media upang manira ng kapwa. Ayon sa komento online, ang pambabash umano ay kaugnay ng usaping relasyon niya sa kapwa-actress na si Janela Salvador na matagal nang pinag-uusapan sa social media. At habang may mga pumupuna, marami rin ang nagpahayag ng suporta sa kanila at sa pagiging tapat ni Clea sa kanyang pagkatao. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli natin, chika for today, buo ang kumpiyansa ni Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle Marquez D na may malaking posibilidad na magwagi si Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 dahil sa husay, pagsasanay at dedikasyon nitong masungkit ang Miss Universe crown. Ipinayag ni Michelle ang buong suporta at tiwala niya kay Atisa na ating pambato sa naturang pageant. Sa isang panayam, sinabi ni Michelle na malaki ang tsansa ni Atisa na maiuwi ang korona sa nanalapit na 74th Miss Universe pageant na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa Nobyembre 21 ngayong taon. Daman niya ang dedikasyon at pagsusumikap ni Atisa sa kanyang training at paghahanda para sa kompetisyon. Umaasa rin si Michelle na makapanood ng personal sa Coronation Night upang masuportahan ang kapwa niya, Filipina Beauty Queen. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ang At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga OJT na nag-a-assist sa atin ngayon, kina Will at Greg. Thank you so much. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod
susunod na edisyon ng ating palatuntunan, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.